kasi amin, mag-property. Sabi niya, trabaho lang ma'am. Tapos hinihila niya yung kamay ko, sir. Tapos sabi ko na, actually sir, meron pa akong kasal dito. Tapos sinihila yung kamay. Sabi ko na, sir, hindi po sir, hindi kami papayag. Sabi niya, trabaho lang po ma'am. Sabi niya, ma'am, alisin niyo po yung kamay niyo kung di mababalik po. Sabi ko, wala akong pakialam. Gano'n, nagod kami sir, nagkagulo na ba. Tapos yun sir, nagpunta po siya sa malaking gate. Diba po, yung malaking gate. Yung pang cars. Yan po yung in-open niya. Tapos pag-open niya po, syempre, yung mga worker po, siya, parang Iyakap siya eh. Inaalis siya. Inaalis yung kamay niya sir, pero grabe talaga yung ano niya sir. So, ang ano pala sir, sa labas pala is yung mga ibang staff, ready na sila hilain, matanggal na yung lock. Kaya yung pag-open niya na po, syempre, what is us, mahihina po kami sir. Kahit isa lang po yung staff, na-open niya po yung pinto. Pag-open niya po sa pinto, ang dami na pong staff sa labas sir. Sinulong nila po kami, so wala na kasi syempre na-open na yung isang gate namin. So, parang exposed na po kami. Pero yung mga worker, ginawa na lang po namin since nagkapit-bisik na lang po kami, tapos sinarang po namin yung na-open na gate. Pagharang po namin sir, tinutulak po nila kami kasi gusto nila talaga nilang pumasok. Tapos yung ibang staff sir is, yung isang lock kasi ng gate sir, diba ganito po yung gate, yung isa na-open na. Tapos yung isang gate po, yung lock na sa ilalim. Pilit po nilang sir, tinatanggal yung lock po sir. Sinisira. Oo, pilit nilang inaalis yung paa namin kasi hinaharangan kasi namin yung lock. Pilit nilang inihila po nila yung mga paa namin kasi i-open nila yung isang gate. Kasi sir, kapag na-open na po yung isang gate, walang laban na po talaga kami. Kasi mahihina lang po kami. So ibig sabihin talaga hindi sila nakapasok? Hindi po, kasi hindi po kami pumayag. Kasi sir, tinanong po namin sila sir, anong warrant po yung dala sa hindi po nila kami hindi nila kami sinasagot. So, sabi lang nila, trabaho lang po ma'am. Yun po sir, syempre hindi naman kami papayag kasi pinapapapasukan naman namin sir kapag meron po silang warrant. Hindi naman po kami mga kriminal na talagang pipigilan sila kung meron talaga silang legal, diba sir? Pero yun kasi sir, ginawa nila is pumasok kasi sila first. Parang it's trespassing na po sir. Kaya ang ginawa na po namin is defend ourselves lang sir. And then yung time po na na-open na kasi yung gate sir, tapos pinagtutulak na nila kami, tapos wala na kaming laban. Siyempre mga babae lang po yung Kaya yun sir, nag-back up na lang po yung fire truck. Na kasi sobra na kasi sila sir, ang lalakas ko nila sir, hinihila pa nila kami. Malalaki. Sir, ang lalaki nila sir, ang liliit lang namin. Kaya sir, yun sir, pinandar po yung fire truck para para mag-atras sila sir ba, kasi hindi talaga sila magpapigil sir. Yun po yung nangyari sa nagkagulo, ginawa ni na kuya na nasirado man namin yung balik ang gate. Pag sarado namin, kasi tinulak namin talaga sila kasi alam mo sir, naka-open kasi yan. Alam mo sir, yung limang staff, nakahawak sila dun sa lock ng gate, parang kayo talaga nila bitiwan na i-close balik. Tapos sinasabi namin, kuya, bitiwan niyo yan, kuya, kasi gate man po namin. Sabi naman, trabaho lang talaga po, ma'am. Sabi namin, kuya, amin naman yung gate, ba't di nyo kami payagan na i-close ulit? Sabi nila, tapos, yun po yung pagka-close po namin ng gate, lumabas po kami. Yun na po yung... So may nakapasok? Yes po. Ilan? Mga ilan? Ani po sila. First po is tatlo. Anong ginawa nung nakapasok? Naghagdan nga po sila. Nung nasa loob na sila, anong ginawa nila? Yun nga po, inopen yung gate, tinutulak yung mga tao kasi nga gusto nilang pumasok. Buti nila nga po, may fire truck kami na nakaharang sa may gate. Kasi kung hindi, talaga nakapasok sila. Okay. So sa madaling salita, nagtagumpay pa rin kayo na hindi sila makapasok? Yes po, kasi Praise the Father. Praise the Father. Di ba natutunan sa inyo sa Praise the Father? Dahil yan sa inyo. Ayun, maraming salamat. Ayun mga kababayan, no? So narinig natin yung kwento ng isang babae, no? Na kung saan talagang naging marahas, no? Yung paglusog o pagpasok ng SAP dito mismo sa loob ng Kingdom of Jesus Christ nung panahon ng nakaraang araw. So sinasabi ng babae na talagang pilit talaga nilang pinipigilan itong mga pumapasok na mga SAP na kung saan nagpupumilit pumasok sa loob ng QOGC na kung saan namin naman ang mga babae kasi wala daw silang kalaban-laban, talagang ang lalakas daw po ng mga SAP, mga kababayan, kaya puwersahan po talaga at doon po talaga nagkasimula yung commotion, kaya nagkaroon daw ng back up ng yung fire truck para
mapigilan itong mga SAP na hindi makapasok, mga kababayan. So, Kaya pansin na mo. Kaya pansin na. Kaway. ito yung kaganapan nito, mga kababayan. No? Ang sitwasyon dito sa loob ng Kingdom of Jesus Christ, mga kababayan. Alas 12 na po ng gabi or midnight na po, mga kababayan. Dito lang tayo na kung saan na samahan natin, no, itong mga kababayan, no, na mga membro ng QOGC sa kanilang laban dito kay Pastor Apollo C. Quiboloy, no, sa kanyang yung warrant of arrest, mga kababayan. So dito lang muna tayo, antabayanan natin, no, mga kababayan. Ito, mga kabataan, no, talagang sila yung nangunguna dito na humaharang mismo dito sa harap ng gate, main gate ng QOJC. Opo. Ayan si Kapiel, oh. Justisya! 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 Ito yung mga kabayan, no, ayan. Umuulan na po pero patuloy pa rin po, no, nandito yung mga supporters ni Pastor Apollo C. Quiboloy na kung saan handa pong magtambay dito, no. Hello, kumusta naman kayo dyan? Okay lang, no. So ayan, no. Buti naman may dala kayong payong. Okay. Rain Ocean sila, mga kabayan. So makikita natin talaga yung suporta ng mga membro ng QOGC. Talagang solid, no. Parang DDS lang to, eh. Solid na supporters ni Pastor Apollo Quiboloy. Maulan na po, no, mga kabayan. Kaya ayan na po, nagsilabasan na po ito mga payong ng mga bawat isang dito na handa pong magmalagi dito hanggang sa magbukas umagahan, no. Makikita natin, mga kabayan, na dinadaan na lang nila sa tawa, dinadaan na lang nila sa usapan, dinadaan nila sa sapawan, di ba? So ayan po, may mga payong po yan, mga kabayan, no. So ang oras po natin, midnight na po, no, alas 12 na po ng gabi. No, asaan na kayo yung tatlong yun, kasama natin si Kapiel at itong si tawag nito si Tropang Bisaya. So ayun, umaambon na po, no, papalakas na po na yung ulan. Pero patuloy pa rin, no, patuloy pa rin na ayaw magpatinag, na ayaw nilang makapasok na naman o mangyari ulit yung pagpasok na madaling araw nitong mga SAP, no, ng mga kapulisan. So handa daw po sila na dito hanggang sa magdamagan na po itong pagbarikada nila dito mismo, no, sa labas ng main entrance po ng QOGC. So ngayon, tabayan na po natin, no. Dito lang muna tayo. So kukuha tayo ng mga updates. So ayan, habang midnight na po, ayan, may pinalabas po ng mga pagkain or tubig, ayan, biskwit. So ito po ang kaganapan dito rin ngayon, mga kabayan. No, kahit maulan na, andyan pa din. No, makikita nyo rin talaga yung samahan ng mga membro ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo C. Quiboloy.